Mabuhay mga Malaya. So, matagal akong hindi na naman nakabalik dito ng konti. Ilang linggo din yun. Punta ako ng Palawan for my wellness job. So, kaya umuwi ako kamakailan lang. Pero, may nangyari sa akin doon sa Palawan na sobrang stressful. Unang-unahin natin bago ko ipakita yung mga talagang mga ibang content na plan kong ipakita sa inyo na part ng adventure ko doon. So, nung time na pumunta ako sa Palawan this travel, ang Cebu Pacific yung main na airlines ng nasakyan ko. Babalik na ako ng Manila Airport, doon na nagkaroon ng problem. From Daracotan Island to El Nido Town proper, about an hour and a half kasama ang boat ride. And then from El Nido Town proper to Puerto Princesa, 5 to 6 hours. Pagdating sa airport sa may Puerto Princesa, maaga ako nakarating, alas 2 hours before my flight tumating na ako, which is saktong-sakto. So nakapag-check-in na ako before pa ako pumunta doon kasi nag-online check-in ako 2 days before my flight. Unfortunately, bungad pa lang sa akin ng Cebu Pacific, walang bag drop. So kapag nag-check-in ka na online, di ba, diretso ka na sa bag drop section or bag drop counter para ilagay mo yung mga bagahe mo. So, nakalagay closed. So, tinanong ko yung guard kung wala pang bag drop. Sabi niya, wala. Dito rin kayo pipila. Eh, syempre, mahaba yung pila dahil may mga nag-check-in ng mga taong hindi nag-online. So, nakakadagdag ng time ko yon. So, nakapila ako ng mga 30 minutes din. So, wala na akong choice kundi pumila. So, pagpasok ko ng boarding gate, nandun ako nag-aantay sa may boarding gate, sa may boarding area. So, 12 minutes before ang expected time ng flight, biglang may na-receive akong message na Viber na naka-state doon na mamumove, cancel yung flight ko nung time na yun at mamumove siya sa 21. Take note, February 16 yun nando doon. And then, mamumove siya ng February 21. So, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So, 5 days pa ang i-google kong oras bago pa ako makasakay doon sa minove nila na flight. February 16 ngayon, pero yung reschedule ng flight is 2 days after pa. O no, hindi more than 2 days kasi 16 ngayon eh. 17, 18, 19, 20, 5 days. Naka-reschedule ng 5 days. Hindi po pwede ito. Na-stress ako agad kasi sa 18, birthday ko yon. 16, bumiyahin na ako kasi yung parang set up namin doon sa company, doon sa Drift Camp, hindi ako magbabiyahe ng on the day of my birthday. So, kaya ang ginawa nila, pinabiyahe ako 2 days before my birthday para sigurado na wala ako sa stressful part ng pagbiyahe. Hindi ko ma-experience yun. So, very grateful talaga ako. Pag-set at pagtanggap nila doon sa schedule ko, napaka-open. So, yung mental health ko was so perfect nung nandun ako. Kaya lang itong Cebu Pacific nga nangyari na nilipat ako ng ilang araw after ilang araw na pag-aantayin ako dun sa airport. So walang lumapit sa amin na from Cebu Pacific staff or manager para i-gather lahat ng mga na-cancel para i-meeting or i-discuss ano yung nangyari, ano yung best option. Wala. So nagkanta-ugaga pa kami pumila doon sa check-in counter na may mga nag-check-in din na Cebu Pacific na palipad rin kasunod namin. At successfully nakapag-check-in sila at nakalipad sila. And during that time, come and go din yung mga ibang airlines. So nagtataka kami bakit yung amin lang. So wala kaming idea hanggang sa marami ng mga maritesan moment hanggang nalaman namin nga na hindi doon nakalapag yung airlines na airplane or aircraft na sasakyan namin pabalik ng Manila Airport dahil yung from Manila to Palawan or Puerto Princesa Airport hindi nakababa. Twice daw trinay na bumaba pero hindi nagawang ibaba kasi malakas daw yung hangin. So hindi ko na question yung safety. Wala na ako doon, wala akong issue doon. Kung if really about safety ng mga passengers, wala akong issue doon. Ang issue ko kung paano nila hinandle yung mga taong na iwan sa Puerto Princesa kasama ako. Hindi nagkaroon ng proper parang pagbibigay compensation. Actually, walang namang compensation na ganap. Kasi kung sinasabi nilang pwede nang i-refund, full refund, hindi naman compensation yon dahil pera ng mga tao yun eh. Pera ng mga passengers yun. So, wala rin silang binigay sa amin na best option. Kami pa yung nagsingit-singit pa kami para lang makapunta doon sa counter kung ano yung mga possible namin gawin. So, parang hindi po namin kasalanan yung ganun pa yung mga ano. Hindi po kasalanan ng airlines yan kasi panahon ganun-ganun.
Which is nung time na yun, wala na ring open flight sa araw na yon. So kahit na magpa-reschedule kami, may 3 slot lang yata take in na agad. So wala na kaming choice, di ba? Kundi antayin yung 21st. Nagtanong na rin ako sa ibang airlines, fully booked din sila at overbooking. So, and then, lumabas ako, wala akong choice, wala naman silang in-offer sa akin na kahit na anong option na, ito yung pinakamalapit na hostel or motel or hotel. Wala silang sinabing ganon. Na kahit sabihin sa amin na, ito yung mga nangyari. At saka isa pa, nung mga time na yun, since wala nga nag-gather, no, so kanya-kanya na lang nagkakagulo na dun sa harapan kasi sumisingit na talaga yung mga passenger ng flight na nasasakyan ko dapat. Hanggang sa parang may nagparinig na, pagkain man lang, wala kang may offer. Kasi hindi nila sinasabi na, we will give you food naman. Wala talaga nag-i-inform kung anong pwede namin gawin. So, hanggang sa, ayun na, siguro nakadetect sila na parang nagreklamo na kami, nagbigay sila ng food. Pero ang concern ko din doon, kahit may pa-food pa sila, sana man lang may kumausap pa rin. Wala pa rin kumausap. So, wala akong choice kundi nag-rent ako ng hotel. So, syempre, dagdag gastos ko din yun. And then, pabalik-balik ako sa airport every 2 hours, 3 hours kasi nagkakaroon ng bagong flight. Hoping na magkaroon ako ng pagkakataong makasakay as a chance passenger. Magkagabi na naman, wala pa ring flight. Pang 71 ako. Siguro lahat ng pasahero is 100 plus. Hindi ko bilang, pero pang 71 ako doon sa chance passenger. Hanggang sa paulit-ulit na routine yun sa isang buong araw hanggang kinabukasan. So, susuko na sana ako Nag-rent na ulit ako ng panibagong, na-check-in na ulit ako sa panibagong hotel for another day. So, 2 days na yung pinayaran ko. And then, mahal din ang ticket sa ibang airlines. On the day kasi, parang on the spot booking ka. Which is ranging from 10,000 to 19,000. Depende sa matsyempohan mong booking. So, wala rin silang may offer na chance passenger na ganun ka-clear kasi meron din silang mga personal chance passengers dahil overbooking din sila. Wala kaming choice kundi antayin yung 21. Yung iba nga 22 pa naka-date, sa akin 21. So, nung susuko na ako, doon ako nag-start na manghingi ng tulong sa spirit guide ko. Parang, I know hindi naman to spiritual matter pero baka sakaling tulungan niyo ako. And then, a friend of mine then, nag-ask din siya ng assistance doon sa parang spiritual guide din niya. So parang noong time na yun, feeling ko kumapit na lang ako sa spiritual help kasi wala na ako makitang frustrated na ako kailangan ko umuwi. So last minute nung 17, nag-decide ako na pumunta kasi sabi nga din ng friend ko na punta ka, makakasakay ka this time. So pumunta ako, pagdating ko doon, wala ako sa pila wala akong idea kung pang ilan ako sa pila. Pero alam ko nandun pa rin ako sa list. Ang dami pa rin mga chance passenger. So, may lumapit sa akin. Sabi, sir, sakay na kayo. Ay, sir, lapit kayo sa akin. Sama kayo dun sa akin. So, ako, medyo, sino ka? Bakit mo ako tinatawag? Bakit mo ako pinapasimplihan ng kausap? Parang, ang lagay sa akin, parang binumodus-modus pa ako. So, medyo nag-init yung ulo ko. Bakit? Ba't mo kailangan magpaalam sa akin kung pupunta ka dun? Ba't mo ako niyaya? Dun, sino ka? Sabi niya, narinig ko lang boarding pass. Sabi ko, kukunin mo yung boarding pass, ba't magpapaalam ka sa akin? I-boarding pass mo yun, ba't ko kailangan sumama sa'yo? Yung pala, kasi nga nahihirapan siyang bumulong, ang gusto niya sabihin, nakuha niya na yung boarding pass ko, sumama ako sa kanya, dahil kailangan ko lang pumunta doon. Siyempre, takbo naman ako. Sabi niya, huwag ka na pumunta ng check-in counter, huwag ka magpahalata, dahil pinull out ka namin sa list. Alam niyo, for some reason, hindi ko maintindihan kung bakit nila ako napiling i-pull out sa list. Ang daming mga tao doon na nakalista din. So, grateful ako for whatever reason kung ba't nangyari yun. Pero naaawa ako dun sa mga taong naiwan namin or naiwan ko na dapat natawag din sila or I don't know what happened, bakit napili ako na umalis, na pinull out sa list, na wala naman akong kinakausap sa kanila, hoy, i-pull out mo ako, hoy, ito, bayaran ko kayo, i-pull out nyo ako. Walang ganon. As in, nadudulo ako sa gilid. I was just praying sa mga gabihan ko. Thankfully, tapos na yung kadramahan dito ng Cebu Pacific. Nasa airplane na ako, nanginginig yung kalamnan ko, yung parang pakiramdam ko, sobrang excited ako na makauwi. And syempre, hindi ko naman nadamay yung positive energy ko doon sa island kasi sobrang ganda din naman ang experience ko sa island. Sa airport lang talaga, specifically Cebu Pacific. So, inuna ko lang itong sabihin sa inyo para lang at least may idea kayo kung ano nangyayari, bakit parang natatagalan akong magpakita sa inyo or mag-upload ng video. Dahil nga dito, dinetouch ko muna yung sarili ko, binake sure ko na nakapag-rest ako ng mabuti dahil 2 days akong walang tulog, straight yun ha. Tapos, ayoko din naman na magpakita sa inyo ng
nang hindi pa ako ready, na pagod pa ako. For me very irresponsible and unprofessional yung pag-manage sa amin ng Cebu Pacific. So ayun, yun yung naging experience ko, and abangan nyo na lang yung iba ko pang mga video na more of the positive side ng aking journey. So maraming salamat, hanggang sa susunod. Mabuhay kayong lahat. Paalam sa ngayon. Bye for now, Puerto Princesa.